Sa Antipolo City, nakilala ko si Brando at ang kanyang alagang si Musing, isang palm civet cat o musang. Sa likod na ni Brando madalas nakasampa si Musing imbis na sa punong kahoy. Anak kong ituring na ni Brando ang alaga. Paano naging maamo ang mailap na hayop kaya ni Musing? Very curious siya, no? Kasi first time niya ako na-meet, kaya ganyan siya siguro. Yung bibig yung ginagamit niya to discover things. Ouch! Magandang umaga po, kuya. Magandang umaga. Kuya, gano'ng katagal na sa'yo itong musang na to? Siguro nasa mga 6-7 Na? buwan. Months lang? Kasi nakuha ko ng pang September ata. Bibi pa yan September last year? Oo. September 2023 nang sinunog ang isang talahiban para pagtayuan ng subdivision. Hanggang makita ni Brando ang nanay ni Musing. Yung nakuha mo siya, paano niya siya nakuha? Bibi pa lang siya. Maliit pa lang? Maliit pa lang. Tinatawid ng nanay sa kabilang kalsada kasi nasusunog yung kabila. Ayun, nakita kayo nung nanay, iniwanan niyo na yan? Iniwanan niya. Dalawa sana yan, namatay yung isa. Sa loob ng mahigit kalahating taon, si Brando na ang nagsilbing magulang ni Musing. Kaya naman napalapit na ito sa tao. Oo, talagang nakahawakan niya. Kasi yung mga musang na na-encounter natin in the past, talagang hindi namin pwedeng hawakan ng yan. Talagang kakagating kami. Anong hilig niyang kainin? Mga prutas? Mga prutas, mga ano. Kanin, kumakain din siya ng kanin. Buti alam mo kung ano yung papakain. Paano mo nalaman? Siya na papanood ko sa TV, Oo. mga prutas, saging. Sa wild, kilala ang mga musang o civet cat na mailap sa tao. Pangdepensa nila ito at pipiliin nilang umiwas sa tao. Mahigit kalahating taon nang kasama ni Brando si Musing. Kaya naman napalapit na ito sa kanya. Okay. Yes. Alright. Ayan. Ang ganda ng pangangatawan niya. Oh. Kung yung mga nakikita natin na, okay. Nakakatakot kasi parang mangangagat siya. Although first time akong nangangagat ba ng tenga to? Hindi. Inaano lang yung tainga. Ang ginagawa mo dyan? Ang ginagawa mo dyan? Oh, very curious siya. Very curious siya doon sa paligid. Kuya po, Oh? kuya man. Kuya man. Ang una ko napansin kanina, yung una ko nakita, yung kaliwang mata niya, medyo parang kirat. Nakita ko na. Medyo maano nga, siguro na ano ito, para may ulceration. Siguro natusok. Ang unang defense niya, kakagatin niya yung paligid. Ayan, kagaya nito. Very curious siya sa mga sanga like this, oh. Oo, baka nakatakas na ba to sa mga sanga, kuya? Hindi pa naman. Oo, pero may nakikita mo na yung curiosity niya. Kapag dumidikit tayo sa sanga, ouch! Oo, ano ng tainga yan. Hindi katulad ng ibang civet cat na aming na-rescue, mas malaro sa tao si Musing. Very curious siya, no? Kasi first time niya ako na-meet, kaya ganyan siya siguro. Yung bibig yung ginagamit niya to discover things. Posible na siguro kapag lumaki-laki pa ito, maging curious na siya sa paligid, pumunta sa mga sanga, at since madaming puno dito sa inyo, pwede siya makawala at makatakas, no? Kaya importante na rin na ilagay natin siya sa isang secure na area kung saan kapag nawala na yung imprint sa kanya, kapag nabago natin yung kanyang behavior modification, pwede na natin siyang ibalik sa wild, i-release doon. Imprinting ang tawag sa naging buhay ni Musing. Ibig sabihin, nagagaya niya ang mga gawi at ugali ng nakapaligid sa kanya gaya ni Brando. Simula ng pagkabata ni Musing, mga tao na ang kanyang nakalakihan.
Hindi rin niya natutunan paano mabuhay sa wild. Sa gubat, ang mga musang ang naghahanap ng sarili nilang pagkain. Umakyat sa mga puno, bagay na hindi naranasan ni Musing. Malungkot man para kay Brando na mawalay sa alaga, lalo na't napamahal na ito sa kanya, kailangan niya itong isurrender sa DNR. Sa ilalim kasi ng batas, bawal ang mag-alaga ng wild animals tulad ni Musing. So far, sa tagal niya na dito, sa ilang buwan niya na inalagaan dito, syempre meron na kayong emotional investment yan sa mga yan. Kaso, gigive up mo. Nakakawa na rin kasi pag sa gabi na naghahanap na rin ng ano Kasama. Oo, tapos maliit pa rin kulungan niya. Oo nga, ito lang yung kulungan niya. Oh. Dito lang siya the whole time. Oo. Kasi yung mga musang, they're very active at night. Sa gabi sa Oo, aktibo sila sa gabi kasi doon sila naghahanap ng pagkain, naghahanap din ng mate. And then sa umaga tulog sila. Tulog. Kayo naman yung tulog sa gabi. Oo. Tsaka kaya nakaka-istorbo na. Hindi na rin pwede magtagal si Musing sa bahay ni Brando. Kilala ang mga civet cat na carrier ng virus, lalo na't may ibang mga hayop na nakakasalumuha si Musing. Kasama ng DNR, nagpaubaya na si Brando. Okay. Sige, dito lang. Bago namin dalhin si Musing sa rescue center, muli ko siyang tinignan. Binigyan natin ng pampakalma lang, no? For us to be able to examine this civet cat. We want to conduct a thorough examination so as to give an idea yung health status nitong musang na ito. Kasi matagal siya kasama ng mga tao at may mga domestic animals din siya kasama ng dogs, some cats and birds. So gusto natin, before natin siya i-release back into the wild, okay siya. Wala siyang infection and okay yung lagay niya. Yun na. Oh, lalaki pala ito. Una kong tinignan ang lagay ng kanyang mata. Ito yung gusto natin makita. Yan, no? Kanina, yun yung nakapansin sa akin, eh. Ayan, may butas nga. Butas nga yung mata niya. Meron siyang naiwan na stain. So, ibig sabihin, may ulceration ito. The stain will adhere to the ulceration. And ito yung nakikita natin sa gitna. So, ibig sabihin, natusok ito. Kailangan niya ng antibiotics na ipapatak sa mata. So, wala man tayong makita mga fleas ngayon. I'm sure may mga eggs siya na kasama dyan. Pero yung teeth niya, ganda pa, oh. See? Bata pa kasi. So, kung medyo matanda na to, we will clean the teeth first. Right now, okay siya. Palitan lang natin yung kanyang behavior. I-rehabilitate lang natin siya. And then this civet cat will have a very good fighting chance of survival in the wild. Hindi na muna makakabalik sa wild si Musing dahil lumaki siya sa mga tao. Dito sa rescue center, ang pansamantala munang magiging tahanan ni Musing. Dito siya sasanayin kung paano mabuhay sa wild. Maninibago man siya sa umpisa, umaasa tayo na balang araw, sisilayan niya ang tunay niyang tirahan. Ang kagubatan.